Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make him go, oh, oh, oh. Di kayo may lyrics sorry. Hi! Welcome back to our Up All Night at TMB Chill Out podcast. I am your host, Ace, and here we have one of our team members, the face of TMB daw, sabi nila. We have Mentor Mark! Hi guys! I'm Mentor Mark. Ako yung lecturer sa mga math videos as well as yung nag-manage sa mga educational content ng TMB. Slay, very charming. Ayan, so for today, ang pag-uusapan natin is how to make the most out of your senior high. So, by saying how to make the most, ano bang ibig sabihin dito, Mentor Mark? I mean, kasi usually pag high school, iniisip mo lang paano ko i-cram tong assignment. Pero syempre, pag nasa last years ka na, yung pressure ka ng mga teachers, parents, and yung timeline talaga ng stage of life mo na parang, ano bang gusto mo, sino ka? Like, para makatulong sa pa-define yung future path mo talaga. Oo, kasi ando ka na talaga sa point na, sino ka ba, i-define mo na kung sino yung magiging, career mo till adulthood. Yes. Ano bang focus natin for today? So, academic excellence? Well, hindi lang academic excellence. Siyempre, Okay. focus din natin yung beyond academics, yung like, extracurriculars, yung leadership roles, community involvement. Para, siyempre, hindi lang naman kasi dapat sa academics nag-revolve dapat yung pag-aaral mo, siyempre. Dapat holistic or para kahit paano sulit yung experience mo kahit nagdudusa ka lang sa ACADS, di ba? Parang may in-enjoy ka ng mga ibang aspects of life. Alright. So with that, let's dive right in. Okay, so una, academic excellence pa din, no? Academic standing. So, we always dapat focus kayo sa core subjects ninyo, right, Mentor? So, yung mga math, science, languages, tama? Oo. Pero, hindi kasi ako nag-K-12. So, baka balik ko na lang yung tanong sa'yo. Gets naman. Pero yun, for me kasi, nung ako ay grade 11, actually, wala pa akong balak talaga na degree. So, mas general yung preparations ko. Sa STEM ako napunta kasi. Nag-STEM ako. Okay. Kasi sabi ko, at the end of the day naman, I think sa science-related or technology-related course ako. So, ayun. Since nag-come up din ako from a mathematics foundation, like, I really like mathematics. So, ayun, doon ako nag-focus sa math. And I found the light sa engineering. Ayun. So, parang kumbaga, bukod sa core subjects, parang kailangan din talaga yung focus or improvement. Yan, doon sa specialized subject na gusto mong degree program. For example, physics yung gusto mo. Di ba physics ka? Yeah, STEM. So, Ayun. Kaya, chem-eng, chemistry. So, ayun, kung okay na kami doon sa sir. Kung okay na kami doon sa gusto naming subjects, what to do next? Oo, pero kasi hindi naman sa kina-cancel ko yung point mo, pero ang dami kong makakilala mga orgmates na hindi rin naman sila, halimbawa, may friend ako na physics, pero galing siya ng Humes na strand. So, syempre, hindi rin siya end-all be-all yung strand na kukunin mo sa senior high strand. Ulit sa strand. So, pero alam na natin yung gusto nating subject na pag-focusan. What should we do next kung meron tayong initial list? How can we manage our time, especially na cramming season na talaga siya? Pag maman or not, yung strand na kukunin mo ngayong senior high sa a-applyan mo course sa college, at the end of the day, nandun pa rin yung importanting part is yung exam preparation, di ba? So, ikaw, paano ka ba nag-prepare nung for UPCAT nung grade 11, grade 12 ba? Bakasyon ng grade 11. Diba? So, grade... Ay, hindi, mali. Oo. Bakasyon ng grade 11. Tapos, di kasi nag-review center. So, Same. Paulit-ulit ako dyan. Nag-review center ka lang. Di kasi kayo bayaran 7,000, guys. Sorry. Kasi tuition namin 7,000. So, parang sabi nanay ko, anak, yung tuition mo for 1 year, naging tuition mo lang for 6 weeks. Parang, di carry. So, stock knowledge lang ako. Tsaka stock knowledge nung stock na knowledge. With a U. Ayun. Pero I still did prepare. Yung mga friends ko, we did some review sessions na kami-kami lang. Ako, actually, nag-search lang ako sa online ng math modules. Yung pa din talaga ako. Kasi, for sharing lang,
nakarating ako ng grade 11 nang hindi ko alam ang arithmetic series, a sequence, tsaka geometric sequence. Swerte mo naman. So like, kasi never siya naturo sa amin. Anyways, like, nung nasa review sa Mojo, sabi ko, ano to? Parang, so it sparked curiosity on me na hindi ko pa pala fully know yung core subject ko, which is math. So, it boosted me na I have to strive further. I have to know more pala. Ganon. Actually, para siyang same feeling ng grade 7 ako. Kasi ng grade 7 ako, nagturo yung teacher namin ng sets. First topic, sets. Sets. Sorry ulit. Okay lang yun. Ayun, sets. Tapos sabi ko, hala, ano yung set? Di ba upuan yun? So like, yung ganyang feeling from grade 7, na-feel ko ulit siya ng preparation for UPCAT. So, kayo ba? How did you prepare? Actually, ito nga kasi nag-group study kayo mga friends. Kasi kung kami magkakaibigan yan, parang wala kami matutunguhan. Kasi ichismisan kami. Pero ayun, halos same lang din. Kasi once we're in that zone na nag-review talaga, ako mostly yung taga-turo sa kanila, tapos sila yung taga-provide sa akin ng materials, taga-tanong sa akin din ng mga bagay-bagay. Tapos, teaching them yung kung paano intindihin yung digest simply yung concepts, di ba? Parang, doon ako tumatak yung mga core concepts na kailangan kong araan. Ano yung mga sasabi mo forte mo sa academics? Ay, math and science. Galing. Matalino po siya. Yes. How did you fare naman dun sa other subtests ng UPCAT? Actually, sobrang kalat nung pag-review ko. So, parang aside from my friends sa review sessions, ganyan. Nag-practice test lang ako ng mga easily accessible online. Tapos, di ko alam kung may natutunan ba ako or not. Pero, ayun, ginagawa ko siya either way. Basta kahit pa paano, alam mo yun, may ma-take off sa checklist kahit no matter how chaotic yung pag-prepare mo na yun, di ba? So, unti-unti talaga. Hindi siya like isang bagsakan na I have to prepare na everything at this moment in time. Maganda talaga na managed mo kahit bit by bit lang. You're improving or you're stepping further dun sa preparations. So, kaya ginagawa natin tong video na to para mas maayos ng konti yung preparation nyo para hindi kayo matulad sa akin na kalat-kalat mag-review. Pero pasado naman yun. Nakaraos naman. Pero syempre, huwag natin pahirapan yung sarili natin, di ba? Alright. Yeah, thank you for that, Mentor Mark. How about outside of academic world naman, how can we further improve or prepare ourselves for college? Syempre, outside of academics, importante din yung pag-build ng self, di ba? Parang, ang hirap din kasi nung, define mo yung sarili mo sa, academic achievements mo, dun sa mga napasa mong colleges. Parang, ang sad tingnan na, dun ka lang define. And, parang mas magandang, i-build mo rin yung sarili mo na, eto, may leadership skills ako, kaya ko mag-organize ng events, may mga aspirations ako na gusto kong matupad, di ba? Yun. Ikaw ba, anong ginagawa mo? Ako, noon na high school ako, I was really active sa mga orgs, sa clubs. I guess kasi, ngayong college, doon ko nalaman yung mga tinatawag na soft skills, technical skills. And I guess it falls on the soft skills. Medyo ko ba titawag na soft, pero yung soft skill about management, kasi yung management, tutunan ko na everyday we manage ourselves. So as a person na going to college is a very different scale talaga compared to high school. So management, proper management, mapatay man yan or personal management is really of utmost importance. So nakatulong sa akin doon yung mga orgs ko kasi for example, yung very proud ako na org ko sa cultural organization sa school namin. Meron ganun sa sa amin kasi puro subjects lang science. Wala kaming ganon. Masyadong ganun sa amin. Meron kaming ganon, science, math. Ganun. I was part of math and maths club and Young Scientist Club Dami, and Filipino Club. Ayun. Parang ayun yung high school version ng BS Org. Real. Tapos, ayun, yung cultural organization actually is composed of the choral and the dance troupe. So I was member of both groups. Tapos naging presidente ako noon on my last year sa grade 12. So, actually, it was a very big deal for me kasi I really love yung org na yun. Yun yung aking babalik-balikan talaga. And actually, it is not a very
like smooth sailing, one. Oo. Kasi umpisa pa lang meron ng doubts, ganyan. From other people. Pero I took that as an inspiration na I have to prove na kaya namin. Ganyan. Tama. Na ako, as a head, I can lead this org into a greater height. Ganon. And it validated me na, kaya ko pala mag-manage din talaga. Ayun, nag-tell din naman siya sa college life ko na I'm also part of other orgs. Ganyan. Mix of artistic and engineering orgs and other special interest orgs. So, it's a very fun thing to have. Kasi UP rin talaga value a well-rounded student na hindi holistic, 'di ba? Hindi lang like pure academic, hindi lang pure extracurricular activities. Ayun, ikaw baka mayroon ka bang gustong i-share about that? Ako kasi wala akong masyadong leadership roles nung high school. More siguro yung mga semblance of leadership roles ko is nung may English project kami na third year na ako yung naging parang bigla na lang nasabak as assistant director kasi yung director wala na siya, puro siya contest na siya, ganun. Ako yung nag-handle lang script, yung pag-guide ng mga tapos wala namang alam sa theater, nakakaloka. So parang din talaga yung pag-take on mga leadership roles, binibuild niya yung sarili mo kung paano, how to have more grit in terms of challenging moments, tapos kung paano ka makisama sa mga tao. Actually, I like nung sinabi mo yung pakikisama. Kasi nga, sa UP kasi, you deal with different types of people, di ba? For example, sa subjects na general education, hindi lang siya pure batchmates mo, hindi siya pure course mates mo. Diverse siya with freshies, with seniors. So parang, working with them, for example, ikaw yung naging leader ng group, you really have to have that people management skills to survive. Sa university, we give importance talaga sa collaboration, sa teamwork. Again, hindi ka kasi one-man team. Kasi kung one-man team, medyo mahirap talaga. Let's be honest. Ako, sa akin, nahirapan ako sa one-man team. So, I really like working with teams, with people. So, ayun, it's a plus kung high school ka pa lang, you get to experience that already. Ikaw ba, from your experience nung, na-share mo kanina sa theater, no, sa senior high? Ay, senior high. Fourth year ba yun? Fourth year? Third year. Third year. How did that affect you sa pag-take on mo ng roles sa college? Knowing na you have an org as well, right? So, ayun. In terms of college, kasi parang, yung moment na kasi yun parang small, one of small moments of realizations na kapag yung mga tao around you or kapag ikaw in-assign ka to a role na in a leadership kind of role, doon ko na-realize na may kakayanan din pala ako lead ng people, mag-bring together ng different ideas, different styles, different people into para materializing yung parang idealize or yung objective namin. Tapos parang lang siya, little by little, mga similar experiences throughout my years in college and ngayon nag-masters na ako. Parang mas comfortable na ako mag-take on ng leadership roles. And yung pinaka-official talaga na leadership role ko na ngayon is nung naging president ako ng UP Astrosoc last year. And ayun, collect lahat ng mga experiences ko from my past, mga group works, yung mga small leadership events, like parang mag-organize na ng quiz bee, parang ganun. Pinag-combine ko lahat ng mga experiences ko yun into leading a whole organization for one whole academic years. Parang, yeah. Nakapalook back ako sana mas marami akong tinake on na opportunities for leadership noong high school. Pero at the end of the day, I'm happy naman to where I am right now. So would you say ba na maximizing, going back to sa senior high or sa graduating year, maximizing means exploring some other things na hindi ka pa used to, ganun, exposing yourself para pagdating sa college parang meron ka ng starting point, ganun? Hindi ko lang kung apt bang gamitin yung term na maximizing. For me, it's more of pagsulit or sulitin mo yung last years of high school mo. Ayun naging parang mantra ko ng fourth year high school ako na okay, enjoyin ko na lang tong last year. Enjoyin ko yung learning experiences, yung mga opportunities to bond with my classmates, opportunities to build myself up through activities, mga organizations,
last year ko ng high school. So, ayun, hindi naman necessarily na dapat, pigang-piga ka sa mga ganaps. It's more of, ano yung kaya mong i-handle, ano yung kaya mong, ano yung tingin mong makaka-enrich sa'yo in the future. So parang working with your strengths and with your opportunities din talaga. And yung mga things na hindi ka comfortable, pero willing kang i-explore, di ba? Ayun, hindi ko lang naman dapat limited sa kung what you think you are right now. You are more than that, di ba? Yes, true. Prepare to get out of the box. Wow. So moving forward, so for example, we got the desire na to explore, to move out of the box, to maximize our time. How can we properly balance it naman na, we're still taking care of ourselves, we're still taking care of our academics, of, relation with people, ganyan. How can we balance it properly? May mga tips ka ba on that? Well, first, it starts kasi with what you are currently dealing with right now. Siyempre, kung gusto mong i-explore yung extracurriculars mo, hindi mo dapat iwan yung academics mo. So, ano ba yung available time mo? Para aside from your academics, ano ba yung available free time mo? Siyempre, dun sa free time mo yun, iisipin mo kung paano mo ba, paano ang gagawin? Ano ang gagawin ko sa free time na to? Maglalaro lang ba ako? Mag-org ba ako? Mag-volunteer work ba ako? Or prepare pa ba ako sa mga, college entrance exam. So, proper budgeting lang din ng mga bagay-bagay. And if nalatag mo na yung mga bagay na gusto mong i-explore, ang pinaka-tip ko is, unti-untiin mo lang muna. Di ba? Small progress is still progress, di ba? True. That's very true. And at kung na-overwhelm ka na, that is the time na dapat mag-reassess ka na. Ano ba yung mga bagay na dapat ko nang bitawan? Ano ba yung mga bagay na mas importante sa akin? You have to be responsible din sa mga things na tinake on mo. Maging honest and transparent ka sa mga taong ini-involve mo sa mga paths na in-explore mo. Alright, that's very good to know, no? So, to wrap up things na lang, how can we again maximize our last year sa senior high? Because it is safe to say na reinforcing or working with their strengths is really one of the top priority. And then looking for more opportunities na mag-a-arise na pwede kang i-work on from your weaknesses or from yung mga di ka pa confident to build it na, one na pwede mong gamitin na for the future sa college. Ano ba bang dagdag natin doon? How can we maximize? Another tip din is, wag kang pangunahan ng takot, kaba, imposter syndrome sa mga bagay na gusto mo naman talagang i-explore. Kasi, ang na-realize ko, while fear or yung anxiety is there to protect you from failure, pero kasi yung mga quote-unquote failure na moments sa buhay mo, sila yung mga opportunities mo para matuto. Yung mga bagay na yon, pag hindi mo sila tinitake on, hindi mo in-overcome yung anxiety, yung takot sa mga explore ng mga bagay na yun, nakapa-what if ka na lang pag nasa older years ka. Nung na-realize ko yun, ang dami kong mga bagay na na-realize ko na kaya ko palang gawin. At the same time, I just have yung parang you just really have to do it to get it started. Saka mo ma-realize kung kaya mo ba siya or not. Hindi mo siya dapat i-evaluate kapag di mo pa naman ginagawa. Ayun. Gets. Tsaka rin siguro to share na ang lagi naming mantra is, nauna ang decision sa isip bago ang paggalaw ng katawan. Ganoon. So if you're decided already, then your body will follow. Hindi mo na kailangan mag-wait na kailangan maging ready muna ako. Like itong material aspect ko. Basta meron ka ng headspace for it, then you are ready. Again, if you have any other insights or questions about how to maximize your senior high years, please comment down below. We will try to answer that and maybe respond sa other videos. We will see to it. Also, like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming new videos and insights. Ayun, baka may gusto sabihin, Mentor Mark, baka may gusto i-plug, ganun. Wala naman sa iba plug. Ayan, so thank you for tuning with us here at Up All Night at TMB Chill Out Podcast. See you on our next episode and have a great day. Bye-bye! Inside Out 2.
Check out our recent and other related videos for more tips and advice on your UPCAT journey. Follow us on our social media for updates and more resources. See you in the next video!